Sinabi ko nang yan lang yung pera ko eh. Mabuti nga't may sumasakay pa sa'yo sa bulok mong tricycle. Napatigil si Lily sa pagluluto nang marinig ang malakas na sigaw ng isang babae sa labas ng karinderyang pinagtatrabahuan niya. Ha? Anong nangyayari? May mayamang customer na ayaw magbayad ng tama sa tricycle driver. Ani Mimi, isa sa mga katrabaho niya sa karinderya. Ano ba kuyang? Umalis ka na kasi! Nabahala si Lily nang muling marinig ang malakas na sigaw, kaya naman lumabas siya ng karinderya. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang ginang na pasahero na sumaboy ng tubig sa tricycle driver. Agad siyang lumapit sa lalaki at tinulungan ito. Teka po, ano po bang nangyayari? Ay iha, lumayo ka riyan. Sinabi ko lang naman na yan lang yung pera ko eh. Namimilit pa na kulang daw yung bayad ko. Magkano po ba ang ibinigay nyo? Napaiwas ng tingin ang ginang, ngunit nang balingan ni Lily ang lalaki, napasulyap siya sa 20 pesos na hawak nito na nabasa na rin ng tubig. Ate, mahal na po kasi ang gas ngayon. Ay wala akong pakialam. Nahala na nga kayo riyan. Ay nakakainis. Napailing si Lily nang umalis ang babae. Nawala na rin ang ibang mga nakikiusyuso, kaya tinulungan niyang tumayo ang lalaking driver. Hi. Hindi nagsalita ang lalaki at sa halip, tinitigan lamang siya. Ako nga pala si Lily. Bago ka ba rito sa amin? Ngayon lang kasi kita nakita eh. Pasensya ka na. Hindi ko kilala yung babae kanina, pero mali talagang kulang yung binayad niya sa'yo, lalo na at mataas na ang presyo ng gasolina ngayon. Anong pangalan mo? Elias. Magaspang na saad nito. Ngumiti si Lily at tumango. Pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ni Elias. Moreno ito. At may ilang hindi naahit na balbas, kaya't nabagkakamalang matanda na. Ang kasuotan din niya ay may mga butas na rin, ngunit hindi naman marumi. Kahit pa hindi maayos ang itsura nito, batid niyang may ibubuga ang lalaki. Siguro ay inuuna lamang nito ang paghahanap buhay, kaya't hindi naaasikaso ang sarili. Elias, kumain ka na ba? Hindi pa. Naku, tamang-tama. Kakaluto ko lang ng ulam. Ipaghahain kita. Nga pala, dito pala ako nagtatrabaho. Salamat pero kasi wala akong pasada. Okay lang, ano ka ba? Sandali lang kukuhanan lang kita ng pagkain. Ngumiti si Lily bago umalis mula sa lamesa ni Elias. Nang bumalik siya sa kusina, pabiro siyang siniko ni Mimi. Ikaw di ko alam na type mo pala yung mga mahihirap. Mimi, mariin niyang putol. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ng katrabaho. Gusto ko lang siyang tulungan. At saka, hindi mo ba nakita yung nangyari sa kanya kanina? Inalipusta siya ng pasahero niya at hindi pa binayaran ng tama. Umahon ang lungkot at pagkairita sa kanya. Hindi niya akalain na sa ganitong panahon, marami pa ring mga taong inuuna ang sarili kesa sa gumawa ng tama at maging patas sa iba. Oo na, sige na, binibiro lang naman kita. Hindi na siya sumagot at sa halip, kumuha na lamang ng tray. May dala siyang plato ng kanin, 2 klase ng ulam at isang soft drink. Inilapag niya yon sa harap ni Elias, saka siya umupo. O hayan, kumain ka. Hindi sigurado si Lily, ngunit nahagip ng kanyang mga mata ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Elias. Salamat, Lily. Sinserong wika ni Elias bago nagsimulang kumain. Sa gitna ng pagkain ni Elias, muli siyang pinagmasdan ni Lily. Tumikhim siya dahil may nais sana siyang itanong, ngunit nagdadalawang isip siya na baka isipin ni Elias na nangihimasok siya sa buhay nito.
Ngunit sa huli, hindi na rin niya nagawa pang pigilan ang sarili. Elias, gusto ko lang itanong, meron ka bang tinutuluyan o pamilya? Inayos nito ang upo bago sumagot. May tinutuluyan naman ako. Sa katunayan nga niyan, nagrerenta ako sa tabi ng palengke dahil mag-isa na lang ako sa buhay. Bahagya siyang nakaramdam ng lungkot para kay Elias dahil katulad din niya ito. Simula kasi nang nagpunta siya sa syudad na ito, naiwan na sa probinsya ang nanay at kapatid niya. Hindi ka ba nalulungkot na mag-isa ka lang? Bumuntong hininga si Elias saka napatingin sa labas ng karinderya kung saan abala ang mga tao sa kanya-kanyang buhay at pamilya. Malungkot din. Sa totoo lang. Pero nasasanay na rin ako. Ganun naman talaga ang buhay, di ba? Hindi puro saya. Pansin ni Lily ang dumaang lungkot sa mga mata ni Elias nang sabihin yon. Tama ka naman, pero hindi rin dapat tayo masanay na palaging malungkot. Paano natin mapagtutuunan ng pansin ang mga magagandang bagay sa mundo kung malululong lang tayo sa kalungkutan? Hindi naman sa nangihimasok ako sa personal mong buhay, Elias. Pero sana, sa kabila ng lahat, piliin mo pa rin ang mga bagay na makapagbibigay sa'yo ng kasiyahan. Mahabang anya sa kabahagyang ngumiti kay Elias. Tumayo si Elias bilang hudyat na tapos na itong kumain. Gusto kong sinabi mong yun, Lily. Pero sana nga, kaya ko rin gawin yun. Salamat muli sa pagkain Mamamasada pa ako. Tumango si Lily at hinatid na nga ito ng tingin palabas ng kanilang karinderya. May kakaiba kay Elias na hindi niya matukoy kung ano, ngunit sa kabila noon ay batid niyang hindi ito masamang tao. Bagkus, kapareho lang niyang lumalaban din sa mga hamon ng buhay. Nang maghapon, umuwi na si Lily sa kanyang maliit na bahay. Napatigil siya habang naglilinis nang muling dumaan sa isip niya si Elias at ang mga salitang binitawan nito bago umalis. Sa tingin niya ay may dinadala itong problema, kaya kinabukasan pabalik-balik ang tingin niya sa labas sa pag-asang muling makita ang lalaki. Sino bang hinihintay mo dyan, Lily? Kanina ka pa hindi mapakali dyan Tanong ni Mimi nang mapansin siya. Si Elias, baka kasi mapadaan siya. Ano naman kung mapadaan siya, Aber? Wala lang. Gusto ko lang siyang makausap ulit. Ha? Pansin ko kasi parang malungkot siya. Kaya, ay masyado ka namang mabait, Lily. Kahapon mo nga lang yun nakilala. Hindi siya doon nakakibo dahil totoo naman na kahapon lamang niya nakilala si Elias. Ngunit hindi niya maunawaan kung bakit nang makita niya ang lungkot sa mga mata nito ay nais niya iyong pawiin. Lumipas ang ilang oras at naging abala siya sa pagluluto ng iba't ibang putahe. Sa loob ng ilang taon niyang pagtatrabaho sa karinderya, nasanay na siya sa pang-araw-araw na buhay. Gigising ng maaga para magtrabaho, magpapadala ng pera sa probinsya para sa pamilya kapag nagkasweldo, at pagkatapos, trabaho ulit. Minsan tuloy napapaisip si Lily kung hanggang kailan magiging ganito ang ikot ng kaniyang buhay. Napabuntong hininga siya at sandaling lumabas ng karinderya upang makalanghap ng sariwang hangin. Nang mapatingin siya sa gilid ng basurahan, napansin niya ang isang marumi at sugatang pusang naghahalukay ng makakain. Umahon ang awa at lungkot sa kanya, kaya naman lumapit siya sa pwesto nito. At nang akmang tatakbo ang pusa, marahan niya itong pinigilan at hinawakan sa ulo. Mabuti na lamang ay may naitabi siyang biskwit sa kanyang bulsa. Agad niya yung binigay sa kawawang pusa.
Kawawa ka naman. Gusto mo, iuwi na lang kita? Aniya, habang pinagmamasdan itong gutom na kinakain ang ibinigay niyang biskwit. Matulungin ka talaga, ano? Natigilan siya nang marinig ang pamilyar na boses. Nang tumingala siya, nagtagpo ang kanilang mga mata ng lalaking kanina pa niya inaabangan. Elias? Tumayo si Lily at nakangiting sinalubong ang binata. Ngunit nabura ang kanyang ngiti nang mapansin muli ang suot nito. Hindi pa rin nakakapag-ahit ng balbas sa Elias. Naisip tuloy niya kung paano kaya kung maayusan ito. Paniguradong mas gagwapo ang binata. At babata itong tingnan. Bakit ka nakatitig sa akin? Wala naman. Kumain ka na ba? Mukhang hindi tama ang tono niya, kaya tumikhim siya. Ayaw niyang magbigay ng maling kahulugan. Kung gutom ka, kumain ka sa karinderya namin. Tumango si Elias. Nang magsimula na itong maglakad, sumabay sa kanya si Lily. Ang totoo niyan, hinihintay ko talaga ang pagdaan mo rito, Elias. Sandaling natigilan ang binata, ngunit muli itong nagpatuloy sa paglalakad. Talaga? Bakit naman? Napatingin si Lily sa kanyang mga paa habang naglalakad. Nahihiya niya iyong sabihin, ngunit ipinilit pa rin niyang ibuka ang kanyang bibig upang ilabas ang mga salitang matagal niya nang kinikimkim. Hindi ko alam, pero gusto pa kitang mas makilala, Elias. At nararamdaman ko rin na sa kabila ng tingin sa'yo ng ibang tao, alam kong mabuti kang tao. Nang makarating sila sa tapat ng karinderya, magaan ang mga matang pinagmasdan siya ni Elias. Lily. Iyon na lamang ang nasabi niya. Ngunit hindi nais ni Lily na matapos ang usapan nila ng ganoon lang. Kaya naman, nang maalala niya ang day off nila bukas, agad siyang nakaisip ng plano para mas makapag-usap silang dalawa ng binata. Teka, may naisip ako. Bukas pala day off ko. Paano kung lumabas tayo? Sasamahan na rin kitang magpagupit. Ang haba na kasi ng buhok mo eh. Nakangiti niyang suhestyon. Sige, susunduin kita sa inyo. Sabihin mo na lang yung address mo, Lily. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lily habang nakatayo sa harap ng kanyang cabinet at naghahanap ng maisusuot. Sa huli pinili niya ang isang simpleng shirt at pants. Nais man niyang magsuot ng bestida, nahihiya siya. Dahil baka isipin ni Elias na date yon. Sa kaisipang iyon, nag-init ang kaniyang pisngi. Kinabukasan, nang marinig ang busina ng tricycle ng binata, agad siyang lumabas ng bahay. Napangiti siya nang makita itong nakapolo at pantalon. Nakaahit na rin ang balbas nito, kaya mas malinis ng tingnan ang mukha ngayon ni Elias kumpara noong una niya itong makita. Ang kulang na lamang ay magpagupit ito dahil medyo mahaba ang buhok niya. Pumunta muna tayo sa barbershop, Elias. Hindi na umangal pa si Elias. Sa halip ay walang nagsalitang pinaandar na niya ang makina ng kanyang tricycle. Tumungo na nga sila sa bayan. Pagkarating nila sa barbershop, siya na rin ang nagbigay ng instruction sa barbero kung anong klaseng gupit ang bagay kay Elias. Nag-thumbs up pa siya nang magkatitigan sila sa harapan ng malaking salamin. Ma'am, pwede po kayong maghintay sa waiting area. Isusurprise ko na lang po kayo kapag tapos na si sir. Bilin ng barbero na tinanguan naman niya. Habang naghihintay, inabala niya ang sarili sa pagbabasa ng magazine. Ngunit saglit siyang natigilan nang huminto ang kanyang kamay sa isang pahina kung saan nakalagay ang mga binatang negosyante sa kanilang lugar.
Ang lalaking nasa gitna ng litrato ay kahawig sa Elias. Akmang tititigan pa sana niya yon ng mabuti nang marinig niya ang yabag na papalapit. Ma'am, tapos na po. Nagangat siya ng tingin at nang magtagpo ang mga mata nila ni Elias, napaawang ang kanyang labi at nabitawan ang hawak niyang magazine. Kumusta? Gwapo na ba ako? Natawa siya ngunit tumango rin. Oo, sobra. Nakangiti niyang sagot habang lumalapit sa kanya si Elias at inilahad ang kamay niya. O paano? Tara na. Ilang sandali siyang napatingin sa nakalahad na palad ng binata bago iyon tinanggap. Nang makasakay siya sa loob ng tricycle, inabala niya ang sarili sa pagtingin sa mga establishmento na nadaraanan ng tricycle. Napakunot ang kanyang noo nang makalipas ang ilang minuto, huminto si Elias sa tabi ng isang sapa. Kaunti lamang ang mga taong dumaraan sa lugar at napapalibutan ito ng maraming puno na nagbibigay ng lilim sa kanila. Pagkababa niya, naabutan niya si Elias na naglalatag ng carpet sa ilalim ng isang malaking puno. Nang makita siya nito, tinapik nito ang carpet bilang hudyat na nais siyang paupuin. Sandali lang May kukunin lang ako. Tumango si Lily. Nasa harap nila ang isang sapa at payapang dumadaloy ang malinaw nitong tubig, kaya kitang-kita ang maliliit na bato sa ilalim. Nagbigay siya ng espasyo nang bumalik si Elias, dala ang isang basket na may laman na iba't ibang pagkain. Tara, kumain na tayo. Natuwa si Lily nang makita kung gaanong karami ang dala nitong pagkain. May fried chicken, sandwich, lumpia, chips, donuts, mga prutas at juice. Ang dami naman ito, Elias. Hindi ba naubos yung pasado mo rito? Grabe. Biro niya. Ngunit nang balingan niya ito ng tingin, napansin niyang umiwas sa Elias. Tumikhim ito sa kaumiling. Hindi. Ang totoo niyan, talagang pinag-ipunan ko ito. Napatahimik si Lily. Sa gitna ng pagkain, napaisip siya. Bakit mo nga pala ako dinala rito? Nagkibit balikat ang binata. Tapos na itong kumain kaya't naupo ito. Nakasandal sa mga braso nito na nasa likod habang nakatanaw sa sapa. Gusto ko lang ipakita sa'yo ang lugar na pinupuntahan ko kapag malungkot ako at kailangan kong huminga. Natigilan si Lily. Pakiramdam niya tuloy, espesyal siya dahil sa sinabi ni Elias. Salamat. Salamat dahil pinakita mo sa akin ang isa sa mga espesyal na lugar na pinupuntahan mo. Lily, hindi ka na iba sa akin. Kaya simula sa araw na ito, pwede kang lumapit sa akin at tutulungan kita sa abot ng makakaya ko. I promise. Ilang oras pa silang nagkwentuhan sa tabi ng sapa bago nila napagpasyahang umuwi na. Nang maihatid siya ni Elias sa harap ng kanilang bahay, nakangiti siyang kumaway dito. Hindi siya makapaniwalang makakatagpo siya ng bagong kaibigan dahil lamang sa simpleng pagtulong. Ngunit ang masayang ngiti niya ay agad ding nabura ng gabing yun nang makatanggap siya ng masamang balita mula sa kanyang ina sa probinsya. Anak, nagpatingin kami sa doktor kanina. May lung cancer daw ang kapatid mo. Anak, hindi ko na alam ang gagawin. Umiiyak na saad ng kanyang ina. Halos mabitawan ni Lily ang telepono sa narinig. Wala na ang kanyang ama. Ang ina at bunsong kapatid na lamang ang pamilya niya sa probinsya. Kaya siya nagtungo sa syudad upang maghanap ng trabaho at makapagpadala ng pera
Ngunit matapos niyang marinig ang balita ngayon, tila bigla na lamang bumigat ang kanyang dinadala. Nay, ano po bang nangyari? Bakit po biglang nagkasakit si Bunso? Hindi ko rin alam, anak. Siguro, matagal na itong tinatago ng kapatid mo. At ngayon lang nalaman nang isugod namin siya kahapon sa ospital. Sige po, Nay. Gagawan ko po ng paraan. Magpapadala po ako ng pera. Mabigat ang loob na natulog si Lily ng gabing yun. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera, lalo na sapat lamang ang kita niya para sa upa at pang-araw-araw na gastusin. Kaya naman kinabukasan, hindi siya makakilos ng maayos dahil sa problemang paulit-ulit na dumaraan sa isipan niya. Uy, Lily, bakit ba kanina ka pa nakatulala dyan? May problema ba? Tanong ni Mimi nang mapansin siya. Napabuntong hininga siya, saka itinabi muna sa isang tabi ang hawak niyang sandok. May sakit kasi ang kapatid ko, Mimi. Kailangan kong humanap ng extra para makapagpadala ng malaki-laki sa probinsya. Naku, mahirap pa namang makahanap ng trabaho ngayon, lalo na kung wala kang natapos o wala kang backer. Ay, pero huwag kang mag-alala. Meron pang ibang paraan. Nakangising saad ni Mimi. Sa hindi malamang dahilan, nagpakaba ito sa dalaga. Ano naman yun? Kung nakakalimutan mo, malapit na ang pista sa atin. At tuwing pista, syempre may pageant. Ikaw ang magre-represent ng purok natin. 6,000 ang grand prize. At kahit na matalo ka, may consolation pa rin cash. Sandaling napaisip si Lily. Hindi siya sumasali sa mga pageant, kaya't nagdadalawang isip siya. Ngunit sa kabilang banda, malaki rin ang perang maiuuwi niya kung sakaling manalo. Pero Mimi, wala akong perang pang-ayos at damit. Naku, ano ka ba? May kakilala akong magpapahiram ng may susuot mo. At yung make-up? Huwag ka na rin mag-alala dahil magaling yung kapatid ko sa bagay na yan. Papaayusan kita. O ano, di ba? Lahat ng problema may solusyon. Meron pa bang problema? Aangal ka pa ba? Pero kasi wala akong talent. Kamot ulong wika niya. Mahina siyang hinampas ni Mimi. Anong wala? Ang ganda mo kaya. Ang ganda pa ng boses mo. Huwag mo na akong bigyan ng dahilan, Lily. Lahat ng tulong ay ibibigay ko sa'yo hanggat kaya ko. Oo mo na lang ang kulang. Maliit na napangiti si Lily. Maaasahan talaga ang kaibigan niya. Sige na nga, kailan ba yun? Sa susunod na linggo na. Ipapalista ko ang pangalan mo Wala nang atrasan to. Tumango siya, kaya't masayang tumili si Mimi. Dahilan ng pagtitinginan ng ilang customer sa kanila. Hoy Mimi! Saway niya, kaya't tumahimik na ito. Ngunit bakas pa rin ang ngisi sa labi ng kaibigan. Lily, excited na ako. Lahat kami dito mag-cheer sa'yo Sali ka. Napailing na lang si Lily, ngunit napangiti rin kalaunan. Nang araw na yon, kahit papano, bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pa rin niya nais magpakampante. Lalo na at paniguradong marami rin siyang makakalaban at maaaring hindi niya maiuwi ang grand prize. Hapon na at tapos na ang trabaho niya sa karinderya. Lumabas siya upang magtapon ng basura nang makasalubong si Elias na may ibinababang pasahero malapit sa kanya. Ngumiti siya nang magtagpo ang kanilang mga tingin. Elias! Uy, Lily, kamusta? Hindi masyadong maayos Pero kinakaya naman, kahit papaano. Ngunit nang mapansing hindi sumabay sa Elias, napatigil siya. Gusto mong pag-usapan?
Bumaba ito ng tricycle, saka siya nilapitan. Hapon na at mukhang tapos na rin ang trabaho mo. Gusto mo pag-usapan natin sa sapa yung dinadala mo? Napabuntong hininga si Lily at takmang tatanggi ngunit hinila na siya ni Elias pasakay sa loob ng tricycle. Christ, ang tagal mong sumagot. Siguro mabigat yan, no? Kunin muna natin ang gamit mo sa karinderya before tayo magtungo sa sapa. Hindi na siya nakasagot pa nang magsimula ng magmaneho sa Elias. At katulad nga ng sinabi nito, kinuha lang niya ang bag saka muling sumakay sa tricycle. Nang makarating sila sa sapa, masarap at bahagyang malamig ang hangin na sumasalubong sa kanila. So, anong problema? Bakit parang malungkot ka? Malungkot ang mga mata mo kanina. May sakit kasi ang kapatid ko. Lung cancer. Kailangan ko ng pera para makapagpadala sa probinsya. Magkano? Gulat na napalingon si Lily sa kanya at napatawa. Naisip niyang kung makapagtanong si Elias para bang kaya siya nitong pautangin ng pera. Nako, panigurado malaki. Saka bakit mo ba tinatanong? Pareho lang naman tayong mahirap. Ayokong umutang sa'yo, Elias. Ayaw niyang maging pabigat sa iba dahil lamang sa kanyang problema. Ngunit muli siyang natigilan ng magsalita sa Elias. Kahit hindi mo bayaran. Anong hindi bayaran? Ibibigay mo? Hindi na, Elias. Saka may sinabi na rin naman sa akin si Mimi na pwede kong pagkuhanan ng pera kung sakaling manalo ako. At ano naman yun? Sasali ako sa pageant sa pista. Walang kasiguraduhan kung mananalo, pero hindi naman siguro masamang sumubok, di ba? Ayaw mong bigyan kita ng pera? Kung ganun, ako na lang kayang sasagot sa kakailanganin mo sa pageant. Ha? Ay, hindi na rin. Sabi ni Mimi, tutulungan daw niya ako sa bagay na yan. Kung ganun, edi kung nakapagpasya ka na, ay sabihan mo ako. So, suportahan na lang kita. Salamat, Elias. Alam mo, natutuwa ako dahil magkaibigan na tayo ngayon. Nakangiti niyang sabi, ngunit natigilan siya nang umismid sa Elias. Kaibigan? Tumango si Lily sa kabila ng matinding pagkunot ng noo ng lalaki na tila nalito sa kanyang sinabi. Oo, kaibigan. Tayong dalawa magkaibigan, di ba? Oo, bakit hindi ba? Natawa siya nang makitang umirap si Elias saka tumalikod. Ay, maggagabi na. Umuwi na tayo. Nabura ang tawa ni Lily nang marinig ang lamig sa boses ni Elias. Hindi niya alam kung ano ang nasabi niyang hindi maganda, kaya't minabuti na lamang niyang manahimik hanggang sa maihatid siya nito sa kanilang bahay. Ha? Ano kayang problema niya? Hindi ko na nga lang muna iisipin. Kailangan kong maghanda para sa pageant. Aniya nang makahiga sa maliit niyang kama. Sa sumunod na mga araw, naging abala si Lily sa pagtatrabaho at paminsan-minsang pagdalo sa practice para sa pageant. Napapansin niyang dumaraan sa Elias sa karinderya. Pero bago pa man niya ito mabati, agad na itong umaalis na siyang ipinagtataka niya. Ngayon na ang araw ng pageant, kaya't narito siya ngayon sa bahay ni Mimi. Nakilala na rin niya ang kapatid nitong si Mia na siyang nagme-makeup sa kanya. Ang ganda-ganda naman pala ng kaibigan mo, Ate Mimi. Sure win na tayo nito eh. Nakangiting sabi ni Mia habang pinagmamasdan siya. Bigla tuloy siyang kinabahan. Malaki ang tiwala ng mga tao sa kanya, ngunit ang tiwala niya sa sarili hindi pa ganoon katibay. Basta ha, may tiwala kami sa'yo, Lily. Kayang-kaya mo to. Go! Nakasuot siya ngayon ng isang itim na bestida. Maganda ang disenyo nito, maiksi sa harap at mahaba ang palda sa likod. Sinunod niya ang sinabi ni Mimi noong nagpa-practice sila.
Dapat alam niya kung kailan ngingiti at kung kailan seseryoso ang kanyang mga mata. Habang rumarampa sa stage, tila unti-unting nawala ang kaniyang kaba. Ngumiti siya sa mga judges at napansin niya na may isa sa kanila na hindi maalis ang titig sa kanya. Gayunpaman, pinanatili niya ang maayos na postura at matamis na ngiti sa labi. Ngunit aminado siya, sa gitna ng dagat ng mga tao, may hinahanap ang kaniyang mga mata. Ang susunod niyang isusuot ay swimsuit, kaya't lalo siyang kinabahan. Mia, hindi naman siguro yan masyadong revealing, di ba? Sakto lang to, ate. Hindi masyadong revealing at hindi rin masyadong tago. Be confident, ate. Ang ganda-ganda mo kaya. Kaya, huwag kang mahihiya. Kayang-kaya mo yan. True. Sabat ni Mimi, nakakarating lamang. Dala na ang gown na isusuot niya sa huling rampa. Go girl! Lamunin mo ang stage! Own it! Natawa si Lily sa sinabi ng kaibigan. Ngunit tumango rin siya. Gagawin niya yon. Ang pageant na ito hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa kanyang kapatid. Nang tawagin na siya ng host, nakabihibinging sigawan ang bumungad sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya bastang ngumiti at rumampa. Sinubukan din niyang umikot at mas pinaghusayan ang bawat hakbang. Ramdam na ramdam niya ang titig ng isa sa mga judges, kaya't binalingan niya ito ng tingin at ninitian. Sa huling rampa, suot ang pulang gown. Dito na malalaman kung sino ang tatanghaling panalo. 3 na lamang sila sa stage, kaya't lalo pang tumindi ang kaniyang kaba. Go number 7! Number 10 for the win! Number 3! Rinig niya ang sigawan ng mga tao. Number 10 siya, kaya sa kabila ng kaba, napangiti siya sa mga boses na sumisigaw ng kanyang numero. And our second runner-up is candidate number 3. Mariing napapikit si Lily. Nang 2 na lamang sila ng candidate number 7 sa gitna. Magkahawak kamay silang 2 habang nakatingin sa isa't isa. Handa na ba kayong malaman kung sino ang tatanghaling binibining mapayapa? Naghiyawan ang mga tao kasabay ng paglakas ng tunog ng drum. Our binibining mapayapa is none other than candidate number 10. Hindi siya makapaniwala habang nakatingin sa kaharap na kandidata. Ngumiti ito saka siya niyakap. Congratulations! Bati nito bago ito kinoronahan bilang first runner-up. Samantalang si Lily ay natigalgal pa rin sa gulat. Hindi siya makapaniwalag siya ang nanalo at makakakuha ng titulo at premyo. Nangingilid ang luha niya sa tuwa. Nang umakyat na ang mga judges upang ipatong sa kanya ang korona at sash, paulit-ulit siyang nagpasalamat. Congratulations! Nakangiting sabi ng binatang judge na naalala niyang nakatitig sa kanya kanina. Thank you po. Ngumiti sila sa kamera at takmang bababa na siya upang salubungin sina Mimi nang muling magsalita ang lalaki. Drop the po. Hindi mo ba ako naaalala? Akmang sasagot na sana siya nang mahagip ng kanyang paningin sa Elias. May dala itong bouquet ng bulaklak at mukhang lalapit sana sa kanya. Ngunit nang makita siyang kausap ang judge, huminto ito at tila tatalikod na. Sorry po sir. May pupuntahan pa po kasi ako eh. Excuse me. Aniya saka nagmamadali ng bumaba ng stage upang habulin sa Elias. Elias! Elias, sandali lang! Nang huminto si Elias, halos mapasubsob siya sa likod nito. Dahil tapos na ang event at nagsisilabasan na ang mga tao, lalo siyang napasiksik sa binata.
Ngayon lamang niya napansin na kahit nakatakong siya, mas matangkad pa rin ang binata sa kanya. Bahagya siyang nakatingala kay Elias habang inaalalayan nito ang bewang niya upang hindi siya matumba sa gitna ng mga dumaraan. Tapos na ang pageant, ngunit hindi niya alam kung bakit may kakaibang saya siyang nararamdaman habang magkalapit sila at nakatitig sa isa't isa. Nauna siyang lumayo upang umayos ng tayo. Elias, akala ko hindi ka pupunta. Bakit naman ako hindi pupunta? Palagi ako nakasuporta sa'yo, no? Kasi nung isang araw, Kalimutan mo na. putol ni Elias habang umiiwas ng tingin. Binabati kita. Ang galing mo kanina. Pinanood kita mula umpisa. Saad nito, saka iniabot sa kanya ang bouquet ng bulaklak. Ngumiti si Lily at tinanggap yon. Salamat. Hindi ko magagawa to kung hindi dahil sa mga tumulong sa akin. Ngumiti siya ng malaki habang kausap si Elias nang marinig nila ang sigaw ni Mimi at Mia. Lily! Congratulations! Ang galing mo! Kain tayo sa labas ha! Libre mo! Ani Mimi na tinanguan lamang niya. Napatingin ang dalawa kay Elias. Salamat sa inyo. Nga pala, si Elias. Teka. Putol ni Mimi sa kamaiging pinagmasdan si Elias. Siya ba yung tricycle driver na tinulungan mo, Lily? Oo. Hala! Bakit gumwapo? Natawa si Lily at hinawakan sa braso si Elias. Kasi sinamahan ko siyang magpagupit. Magkaibigan na kami ngayon eh. Ay, kaibigan lang? Inilingan na lamang siya ni Lily bago bahagyang tumingkayad upang bulungan si Elias. Si Mimi yan, talagang ganyan lang siya. Pasensya na. Ayos lang. Sa gitna ng bulungan nila, biglang sumingit si Mimi at salitan silang tiningnan. Hoy, ano yung pinagbubulungan nyo dyan, ha? Hoy, Lily, wag mo akong sinisiraan ha. Ha? Hindi no, Mimi. Ikaw talaga. Nang gabing yon, kumain sila sa labas. Ngunit nauna nang umuwi ang magkapatid na sina Mimi at Mia, kaya't naiwan na naman siyang kasama sa Elias. Hinatid siya nito sa tapat ng kanilang bahay. Sige, papasok na ako. Paalam niya ngunit, hindi pa man siya tuluyang nakakapasok, tinawag siya ni Elias. Lily, Muli siyang humarap rito na ngayon nakatitig sa kanya. Bahagya siyang natigilan nang marahan nitong hinawakan ang kanan niyang pisngi. Napakagat siya ng labi at sa hindi malamang dahilan, bumilis ang tibok ng kanyang puso, lalo na nang ngumiti si Elias. ang galing mo kanina. At ang ganda mo. Gusto ko lang sabihin na proud ako sa'yo. Napapikit siya nang yumuko sa Elias. Kinakabahan man ang inaasahan niyang halik sa labi. Hindi dumating. Sa halip, hinalikan siya nito sa noo. Good night. Pumasok ka na sa loob. Gabi na. Napaiwas siya ng tingin, saka tumango at nagmamadali nang pumasok sa bahay. Hindi niya maintindihan kung bakit siya biglang nang hinayang na hanggang noo lamang ang ginawa ni Elias. Ngunit pinilit niyang alisin yon sa isip dahil alam niyang hindi nararapat na mag-isip siya ng ganon, lalo na magkaibigan lamang sila. Magkaibigan, tama. Magkaibigan lang kami. Kinabukasan, hindi muna pumasok si Lily sa karinderya dahil nais niyang magpadala ng pera sa kanyang ina sa probinsya. Napabuntong hininga siya nang matapos magpadala ay halos wala nang natira sa kanyang pitaka. Ay, bakit naman ang bilis maubos ang pera? Parang yelo na bigla na lang natunaw sa gitna ng araw. Ay naku. Sa tindi ng init sa labas, gusto na lamang niyang mahiga sa kama, magpalamig at magpahinga.
Ngunit alam niyang kabaligtaran ang kailangan niyang gawin. Lalo na nang muling tumawag ang kanyang ina tungkol sa kalagayan ng kapatid. "Anak, natanggap na namin ang perang pinadala mo. Salamat, anak." "Walang anuman yun, Nay. Kamusta na po pala si Lela?" Bumuntong hininga ang kanyang ina bago sumagot. Yun, malala pa rin yung ubo. Umuubo nga ng dugo ng isang araw at mahina pa rin ang katawan. Kung alam mo lang, Lily, gabi-gabi akong nagdarasal na sana gumaling na ang kapatid mo. Ano po ba ang sinabi ng doktor para gumaling na siya? Ang sabi, may paraan pa naman katulad ng surgery para maalis ang tumor sa baga ng kapatid mo. Ang kaso nga lang, hindi yun sigurado at napakalaki ng gastos. Magkano po kaya yung aabutin nun, Nay? Mga nasa 100,000 raw o higit pa. Ganun po ba? Nay, gagawan ko po ng paraan. Gagawin ko po ang lahat para gumaling si Lela. Matapos ang tawag na yun, tulala siyang naglalakad sa kalsada. Paulit-ulit na iniisip kung paano siya makakakuha ng 100,000. Wala siya sa huwisyo habang tumatawid nang bigla siyang mapatili sa malakas na busina ng isang truck sa kanyang harapan. Nanlaki ang kanyang mga mata at mariin siyang napapikit. Handa nang maramdaman ang malakas na pagbangga. Ngunit hindi yun nangyari. Sa halip, naramdaman niya ang mabilis na paghila sa kanya papunta sa gilid ng kalsada. Nang pagmulat niya ng mata, bumungad sa kanya ang galit at nag-aalalang mukha ni Elias. Ayos ka lang ba? Elias? Anong ginagawa mo sa gitna ng kalsada, Lily? Habang nakatulala, paano kung di kita nakita? Alam mo bang muntik na akong atakihin sa puso habang pinapanood ka? Para kang wala sa sarili. Ano bang nangyayari? Bakit ka magpapasagasa sa truck? Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Kapag may problema ka, sabihin mo sa akin. Napatulala siya sa magkakasunod na saad ni Elias. At bago pa man niya mapigilan ang sarili, humagulgol na siya sa dibdib nito. Natigilan si Elias, ngunit ilang sandali lamang naramdaman niya ang marahan nitong paghimas sa likod niya. Tahan na, Lily. Malamyos na tinig ng binata, ngunit imbes na tumahan, lalo pa siyang napahagulgol. Alam niyang nasa pampublikong lugar sila at maaaring pinagtitinginan na sila ng mga tao, ngunit wala siyang pakialam. Sa mga sandaling yun, ang tanging nais lang niya ay isang mainit na yakap. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nahanap niya yon sa bisig na Elias. Nang magdilim na, hinatid siya ni Elias sa kanilang bahay. Hindi ito nagtanong, ngunit sinamahan siya nito sa loob. Ito pa ang kumuha ng tubig para sa kanya sa kusina. Hindi kita pwedeng iwan ngayong gabi. Dito ako matutulog. Muntik na niyang maibuga ang iniinom niyang tubig sa gulat. Ano? Umupo ang binata sa may katigasan niyang sofa at pinagpagyon. Dito lang ako matutulog. Hindi ka ayos, hindi ka okay. Kaya hindi ako aalis sa tabi mo. Malay ko ba kung anong pwede mong gawin sa sarili mo? Elias, salamat pala kanina. At pasensya na kung nadumihan ko yung damit mo ng luha ko. Wala yun. Gusto mo, pag-usapan natin ang problema mo? O bukas na lang. Napabuntong hininga si Lily. Mukhang hindi siya tatantanan ni Elias pagkatapos ng nangyari kanina. Nako, bukas na lang. Saka, okay lang ba sa'yong matulog dito? Medyo matigas ang sofa at lalampas ang paa mo rito dahil matangkad ka. Baka sumakit ang likod mo at lamunin ka. Lily, sa tingin mo ba, basta alalahanin ko pa ang mga bagay na yan kaysa sa'yo? Nag-aalala lang din naman ako sa'yo. Napaiwas siya ng tingin nang makitang sumilay ang ngiti sa labi ng binata.
Tumayo siya bago pa man siya nito tuksohin. Sige na nga, diyan ka na matulog. Matutulog na rin ako Good night. Malalaki ang hakbang niya na nagtungo sa kanyang sariling silid habang sapo ang dibdib na malakas ang pintig. Kinabukasan, naalimpungatan siya nang marinig ang mahihinang katok mula sa pintuan ng kanyang silid. Humihikab ba siya nang bumangon at nang buksan niya ang pintuan, bumungad sa kanya ang bagong ligong si Elias. Magandang umaga. Natigilan siya nang mapansin ang pagsasalita ni Elias at ang pag-iwas nito ng tingin. Nagluto na ako. Hihintayin kita para sabay na tayong kumain. Nang umalis si Elias, saka lamang niya napagtanto ang naging reaksyon nito. Ang suot niya kasing pantulog ay sando at maiksing shorts lamang. Napatakip siya sa noo. Ay, nakakahiya! Bulong niya bago nagmamadaling nagpalit ng damit. Habang nasa hapag, hindi siya makatingin kay Elias. Mabuti na lamang at ito ang unang bumasag sa katahimikan. So, handa ka na bang pag-usapan? Maingat nitong tanong matapos nilang kumain. Uminom muna siya ng tubig bago tumango. Sandali lang, ilalagay ko lang to sa lababo tapos pag-uusapan na natin. Naglakad siya patungo sa lababo, ngunit wala pa man siyang 1 minuto roon, sumunod si Elias. Bit-bit ang isang tasang pinag-inuman ng kape. Abala siya sa paghuhugas ng mga pinagkainan, ngunit ramdam niya ang titig ng binata mula sa kaniyang likuran. Napalunok siya nang maramdaman ang paglapit nito upang ilapag ang tasa. Bahagyang nagdampi ang kanilang mga braso na nagdulot ng kilabot sa kanya, kaya't binilisan niya ang paghuhugas upang makaharap ito. Doon na lang tayo mag-usap sa sala. Sumunod naman ang binata habang naglalakad siya. Naupo siya sa may sofa at tumabi naman ito. Kahapon, tumawag ang nanay ko. Sinabi niyang lumalala na ang cancer ng kapatid ko. Isa sa mga paraan para mailigtas siya, ayon sa doktor, ay ang maoperahan siya. Ang problema, kailangan ko ng 100,000 o higit pa para maisagawa ang operasyon. Hindi ko na alam ang gagawin ko kahapon Kaya siguro, natulala na lang ako. Aniya, sabay pilit na tumawa. Hindi naman tumawa si Elias. Sa halip, niyakap siya nito. Ang mainit na yakap ng binata ay sandaling pumawi sa kanyang kalungkutan. 100,000. Kailan mo kailangan? Agad siyang kumalas sa yakap nito. Meron ka? Nag-iwas ng tingin sa Elias, kaya umiling siya. Huwag mo nang alalahanin tong problema ko, Elias. Sinabi ko lang sa'yo, pero ako ang gagawa ng paraan doon. Okay? Hindi sumagot ang binata, kaya't napabuntong hininga na lamang siya. Kung meron lang sana akong mapupulot na 100,000 sa daan. Ano? Di maganda sana. Sandaling nanahimik si Elias bago ngumiti. Malay mo naman, di ba? Napatawa siya. Biro lamang yun at alam niyang hindi mangyayari dahil malayo yun sa realidad. At kahit mangyari man, hindi niya kayang angkinin ang perang hindi sa kanya. Ilang oras ang lumipas matapos ang pag-uusap nila ni Elias, umalis na ito. Dumiretso naman siya sa karinderya upang magtrabaho. Matatapos na sana siya sa pagluluto nang mapansin niyang puno na ang basurahan sa kusina. Akmang uutusan niya si Mimi na magtapon sa labas, ngunit abala ito sa pagbebenta ng ulam. Kaya't siya na lamang ang kumuha ng garbage bag at lumabas. Naglakad siya patungo sa tambakan ng basura. Akmang babalik na siya sa karinderya nang mapansin niya ang isang itim na bag na bahagyang nakabukas. May sumisilip na mga asul na papel mula rito. Dahil sa kuryosidad, nilapitan niya yon.
Nang bahagya niyang buksan ang zipper, tumambad sa kanya ang mga bungkos ng pera. Napaatras siya sa gulat. Paanong nagkaroon ng ganoong karaming pera sa basurahan? Inilibot niya ang paningin sa paligid. Nang mapansing walang tao, kinuha niya ang bag. Kailangan tong i-report sa kinauukulan. Baka hinahanap na ito ng may-ari. Ngunit natigilan siya nang maalala ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid. Napailing siya. Hindi pwede. Hindi sa akin ang perang to. Kailangan kong isauli. Pagdating niya sa bahay, agad niyang tinawagan sa Elias. Ilang sandali lamang dumating ito. Bakas ang pag-aalala sa muka. Anong nangyari? Elias, mukhang nagkatotoo yung biro ko kahapon. Aniya habang kagatlabi, saka itinuro ang bag na naglalaman ng pera. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Elias. Napahawak siya sa braso nito, ngunit agad din niyang binitawan. Samahan mo ko, isauli natin sa may-ari. Saan mo yan nakita? Sa tabi ng mga garbage bag, sa basurahan malapit sa karinderya. Tumango si Elias sa kaparenteng umupo sa may sofa. Kung ganun, wala nang may-ari niyan. Bakit? Nasa basurahan na, diba? Ibig sabihin lang nun, itinapon na ang bag na yan dahil hindi na kailangan. Ikaw na ang may-ari niyan ngayon. Napaawang ang labi niya sa sinabi nito. Mahina niya itong hinampas sa braso. Elias, hindi sa ganun yun. Malay mo na nanakawan yung may-ari kaya napunta ron. O baka naman naiwan lang. Bakit naman sila mag-iiwan ng pera sa basurahan? Baka naman mayaman ang may-ari niyan at gusto lang tumulong. Basta samahan mo ko. Kailangan natin tong isauli. Hindi sa akin ang perang to. Kahit nangangailangan ako, hindi ko aangkinin ng hindi sa akin, Elias. Bumuntong hininga si Elias bago tumango. Sige, pero sandali lang. May tatawagan lang ako. Tumango si Lily. Nang umalis si Elias, muli siyang napatingin sa bag. Tapos na sana ang problema niya para sa operasyon ng kapatid kung wala lang talagang may-ari ang perang yon. Nang makarating sila sa police station, agad niyang idinetalye ang nangyari. Puro tango lamang ang pulis, ngunit napansin niya ang palihim nitong pagsuliyap kay Elias, isang bagay na ipinagtaka niya. Ang mabuti pa, check natin ang CCTV footage. Tumango siya sa sinabi nito. Napaawang ang kanyang labi nang makita ang kuha sa CCTV. Nakuhanan doon ang dalawang lalaking nag-iwan ng bag. Nakasakay ang mga ito sa isang magarang itim na kotse at kitang-kita kung paano nilang bastang iniwan ang pera sa basurahan. Kumaway pa nga ang isa sa kanila sa kamera. Nang balingan niya si Elias, napasa po ito sa noo na tila dismayado. Stupid Brian. May binulong ito na hindi niya naintindihan dahil sa hina. Ano yun? Wala. Halika na. Umuwi na tayo. Pero, Lily, malinaw naman nating nakita, diba? Na iniwan yun ng dalawang lalaki. Sanadya nilang iwan. Ibig sabihin nun, para sa'yo na yan. Dahil ikaw ang nakakuha. Pero Elias, muli siyang pinutol ng binata sa paglalagay ng hintuturo nito sa kanyang labi. Isipin mo na lang na biyaya yan para sa'yo at sa kapatid mo. Hanggang sa makauwi sila, laman pa rin ng isip ni Lily ang nangyari. Hindi niya maintindihan kung bakit mag-iiwan ng ganoong kalaking pera ang dalawang lalaki at bakit tila may paggalang ang pulis kay Elias na para bang mataas ang katayuan nito. Elias, tinawag niya ang atensyon nito. Kasalukuyang nagluluto si Elias sa kusina. Ngunit nang marinig ang kanyang boses, agad itong lumingon. May ngiti sa labi. Bakit? Napaisip lang ako. Kilala mo ba yung pulis kanina?
Parang ang taas kasi ng tingin niya sa'yo eh. Kumpare kasi siya ng tatay ko. Kaya siguro, namukhaan niya ako. Akmang meron pa siyang itatanong ngunit natapos na si Elias sa pagluluto at inayos na nito ang hapagkainan. Tara, kumain na tayo. Nang matapos siya, agad siyang inasikaso ni Elias. Ito ang naglagay ng pagkain sa kanyang plato at nagsalin pa ng tubig sa kanyang baso. Kailangan mo ba ng tulong? Para may padala sa nanay mo at sa kapatid mo ang pera? Tutulungan kita. Elias, hindi naman talaga sa akin yun. Napatingin siya sa kamay niyang nakapatong sa mesa nang hawakan yun ni Elias at marahang pinisil. Para yun sa'yo. Maniwala ka sa akin. Kung hanapin man yun ng may-ari, di babayaran na lang natin. Don't worry. Mas pagtuunan mo na lang ng pansin, yung kapatid mo. Unti-unti siyang nakumbinsi ng binata. Kaya ng araw ding yun, ipinadala niya ang pera para sa operasyon ng kaniyang kapatid. Masayang masaya ang kaniyang ina na tila nabawasan ang bigat sa dibdib nito. Anak, babalitaan na lang kita tungkol sa operasyon ng kapatid mo. Maraming salamat talaga, Lily. Nang dahil sa'yo ay maooperahan na siya. Saan mo nga pala nakuha ang pera? Ang bilis kasi. Ang totoo niyan, Nay, inutang ko po yan sa kaibigan ko. Sumagi tuloy sa isipan niya si Elias. Ay, nakakatuwa naman pala yung kaibigan mo, anak. Gusto ko siyang makilala. Umuwi ka rito sa atin minsan para dalawin ang kapatid mo at maipakilala mo siya. Lily. Opo, Nay. Pakibalitaan na lang din po ako tungkol sa lagay ni Lela. At kung may kailangan pa po kayo, gagawan ko po agad ng paraan. O sige anak, mag-iingat ka din dyan. Kayo rin po dyan, Nay. Kinabukasan, bumalik siya sa trabaho bilang cook sa karinderya. Abala siya sa paghihiwa ng marinig ang masayang tawag ni Mimi. Lily, may naghahanap sa'yo! Napangiti siya at agad naghugas ng kamay. Sigurado siyang si Elias yon dahil simula kahapon ay inalok na siya nitong ihatid sundo bilang personal driver. Kapalit ng pagkain ito sa karinderya tuwing tanghalian. Elias, nandito ka na Naputol ang sasabihin niya nang mapansin na ibang lalaki ang nasa labas. Nakatalikod itong nakatayo, ngunit nang marinig ang boses ay humarap ito. Ngumiti ang lalaki at naglahad ng kamay. Mastizo ito, gwapo, mukhang mayaman at matangkad. Ngunit agad niyang pinutol ang paghahambing sa isipan niya. Ayaw niyang ikumpara ang dalawang lalaki. Hello, Lily. I am Sebastian, one of the judges. Nung nagpageant ka. Umupo sila sa mesa na malayo sa mga customer. Naalala ko na po, sir. Drop the opo and sir, Lily. Magkasing edad lang naman tayo. Just call me Sebastian. Ngumiti pa ito. You know what, Lily? Hindi ka pa rin nagbabago. Maganda ka pa rin. May makeup man o wala. Kahit dati pa. Salamat. Medyo nailang siya sa huling sinabi nito. Lily, nadidisappoint na ako. Kahit noong gabi ng pageant, hindi mo rin ako naaalala. I'm Seb. Hindi mo pa rin ba maalala? Remember, sa Kubo, sa bahay niyo sa probinsya. Nangunot ang kanyang noo bago unti-unting lumaki ang kanyang mga mata. Seb, yung dating nanligaw sa akin, anak ng kapitan noon sa probinsya? Tama. I miss you, Lily. Kumusta ka na? Hinawakan nito ang kamay niyang nakapatong sa mesa, ngunit agad niya yung binawi. May kung anong pakiramdam na hindi tama. Maayos naman. Bakit ka nga pala narito? Huwag ka sanang mabibigla. Pero noong gabing nakita kita sa pageant, bumalik lahat ng alaala ko. Noong mga bata pa tayo, Lily. Pati na rin ang nararamdaman ko para sa'yo.
Kaya hinanap kita dahil gusto kong subukan ulit. Hindi siya agad nakasagot, kaya't nagpatuloy si Sebastian. Napansin ko, ganun ka pa rin kasipag at kabait. But this kind of place, Huminto ito at tumingin sa paligid ng karinderya. Mainit, luma na ang mga haligi, maingay at puno ng tao. Concern siyang binalingan ng tingin ni Sebastian. Lily, hindi ka nababagay rito. I can offer you a better job. Sebastian. Mariin niyang putol. Hindi niya nagustuhan ang tono ng boses nito at ang nais nitong iparating. Alam kong mayaman ka na noon pa man, pero huwag mo sanang maliitin ang pinagtatrabahuan ko. Marangal tong trabaho na siyang bumuhay sa akin at sa pamilya ko. Napaawang ang labi ni Sebastian at napalunok. I'm sorry. I didn't mean to offend you, Lily. Akala ko lang makakatulong. Gilting saad niya. Humingi man ito ng tawad, hindi pa rin nababawasan ang irita sa kalooban ng dalaga. Kaya bago pa muling makapagsalita si Sebastian, tumayo na si Lily. Mauuna na ako, may trabaho pa ako. Akmang maglalakad na siya palayo nang maramdaman niya ang paghahawak ni Sebastian sa kanyang pulso. Pero bago pa man niya ito matanggal, may marahas nang humila sa kanya palayo rito. Anong ginagawa mo kay Lily? Mariing tanong ni Elias habang inilalagay siya sa likod nito. Tapos na ang tanghalian, ngunit may mangilan-ngilan pa rin kumakain sa karinderya na paminsan-minsan napapatingin sa kanila. I'm just talking to her. And who are you? Ha? Maangas nitong tanong. Mukhang magkakainitan na ang dalawa, kaya't pumagitna na si Lily. Sebastian, umuwi ka na. At ikaw naman, Elias, halika na. Ipaghahain na kita. Hayaan mo na siya. Parehong nagsusukatan ng tingin ang dalawang lalaki. Kaya naman laking pasasalamat niya nang naunang magbawi ng tingin si Sebastian. Fine. But I will come back again, Lily. Huling saad nito bago umalis. Napabuntong hininga siya ng tuluyan nitong makaalis, ngunit nanatiling madilim ang mga mata ni Elias. Kaya hinimas niya ang braso nito upang pakalmahin. Sino yun? Agad nitong tanong habang inilalapag niya ang pagkain sa harap nito. Tapos na ang mga lutuin niya, kaya may oras na siya para kausapin ito. Isa siya sa mga judge noong pageant at hindi niya alam kung dapat pa ba niyang ituloy ang kasunod. At Isa siya sa mga naging kaibigan ay kababata ko noon at nanligaw sa akin. nanligaw sa'yo? Pero matagal na yon. Nilinaw ko na rin sa kanya noon na hindi ko siya gusto. Mabuti naman. Hindi kayo bagay nun. Natigilan siya sa sinabi nito. Bakit? Hindi. Ang ibig kong sabihin, hindi kayo bagay. Dahil hindi siya para sa'yo. Nang maghapon, sinundo siya ni Elias upang ihatid sa kanyang bahay. Akala niya aalis na ito pagkatapos, ngunit komportable itong pumasok sa loob. Hindi ka pa uuwi? Pagod ka galing sa trabaho. Paglulutuan muna kita ng hapunan before ako umuwi. Bago pa siya makatanggi, dumiretso na si Elias sa kusina upang magluto. Samantala, nagbunta muna siya sa silid niya upang magpalit ng damit. Paglabas niya, naabutan niya si Elias na hinahalo ang niluluto. Lumapit siya sa kusina at nang humarap si Elias, itinapat nito sa kanya ang kutsara na may lamang karne at kaunting sarsa ng adobo. Titikman ko? Tumango si Elias, kaya't ibinuka niya ang kanyang bibig upang masubuan siya nito. Napangiti siya ng malasahan ang luto nito. Hindi naman ito ang unang beses na nilutuan siya ni Elias. Ngunit ngayon, tila iba ang kaniyang pakiramdam. Masarap. Tama lang yung alat at lambot ng karne.
Napansin niyang seryoso siyang tinitigan ni Elias, partikular sa kanyang labi. May sarsa ka sa gilid ng labi mo. Akmang pupunasan niya na yon, ngunit nauna sa Elias. Gamit ang hinlalaki nito, marahan nitong pinunasan ang gilid ng kanyang labi at ikinagulat pa niya nang inosenteng isubo nito ang sarsa sa sariling bibig. Masarap nga. Uminit ang kanyang pisngi. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nasagi niya ang isang baso ng tubig sa kanyang likuran, dahilan upang muntik siyang madulas. Ngunit dahil maagap sa Elias, mabilis nitong hinila ang kanyang kamay. Subalit dahil sa basang sahig, sabay silang bumagsak. Pareho silang nanigas nang mapagtanto ang pwesto. Nasa ibabaw niya sa Elias habang ang isang kamay nito ay nakaalalay sa ilalim ng kanyang ulo. At ang kanilang mga labi ay mariing magkalapat. Hindi siya makatingin kay Elias nang makatayo na sila. Ngunit nang maalala niya kung paano nito protektahan ang kanyang ulo, nagpasalamat siya. "Thank you. Kumain na tayo." Awkward siyang umalis sa kusina. Mariin niyang hinawakan ang tela ng kanyang damit sa may dibdib dahil sa lakas ng tibok ng kanyang puso. Sa gitna ng pagkain, ramdam niya ang mga suliyap ni Elias. Lily, Elias. Tumikhim tuloy sa Elias. ikaw muna. Pwede ka nang umuwi. Ako nang maghuhugas ng pinagkainan natin. Salamat sa pagluluto. Yun lang ba ang sasabihin mo? Kung ganun, ako naman, Lily. Tungkol sa nangyari, Agad siyang tumayo bago pa ito makapagsalita. Dadalhin ko na tong mga pinagkainan sa kusina. Isunod mo na lang yung iba. Nais niyang pagalitan ang sarili dahil sa kanyang pag-iwas at pagkautal. Ilang sandali pa, sumunod sa Elias. Bitbit ang plato at baso nito. Lily, Hinarap niya ito dahilan upang muling matigilan sa Elias. Ayokong pag-usapan, Elias. Aksidente lang yun. Walang may gusto sa atin na mangyari yun. Magkaibigan tayo. Hindi yun dapat nangyari. magkaibigan. Bahagyang napangiti si Elias, ngunit may lamig ang kanyang tono. Baka sa'yo lang. Napalunok siya nang humakbang palapit sa Elias. Madilim ang mga mata nito. Nais man niyang umiwas ng tingin, sinigurado ng binata na wala na siyang maaatrasan o malilingunan nang hawakan nito ang kanyang baba. Bahagya pa siyang napatingala dahil sa tangkad nito at ang kabog ng dibdib niya tila hindi kumakalma dahil sa liit ng distansyang namamagitan sa kanila. Hindi tayo magkaibigan, Lily. Magkaibigan tayo. Hindi na niya natapos ang sasabihin nang bahagyang yumuko sa Elias at pagtagpuin ang kanilang mga labi. Ang mariing halik ni Elias ay unti-unting nagpahina sa kanyang mga tuhod. Akala niya titigil na ito, ngunit sa halip binuhat siya ni Elias at inilapag sa ibabaw ng lababo nang hindi pinuputol ang halik. Nang mahirapan na siyang makahinga, mahina niya itong itinulak. Huminto si Elias at nang magtagpo ang kanilang mga mata, bakas ang pamumungay nito habang nakatitig sa kanya. Hindi tayo magkaibigan, Lily. Dahil ayokong maging kaibigan mo lang. Iyon ang huling mga salitang binitawan niya bago ito umalis sa bahay niya kagabi. Umaga na, ngunit malinaw pa rin sa kanyang alaala ang halik na yon. Nagiinit ang kanyang pisngi sa tuwing naaalala yon. Minsan tuloy, pabiro siyang kinukurot ni Mimi dahil sa pagiging lutang. Lily! May tumatawag sa'yo. Kanina pa nagre-ring yung cellphone mo. Okay. Hello?
Anak, hello! May maganda akong balita sa'yo. Successful ang operasyon ng kapatid mo. Sa ngayon ay narito pa kami sa ospital. Pero kapag maayos na ay makakauwi na rin kami. Pwede na siyang magpagaling sa bahay. Kahit hindi niya nakikita ang ina, batid niyang malaki ang ngiti nito. Mabuti naman po, Nay. Sa wakas makakahinga na rin po tayo ng maluwag. Dahil sa balitang yun, tila gumaan ang kanyang buong araw. Biglang lumapit si Mimi at bumulong. Lily, may bisita ka. Si Tisoy, yung kahapon na may dalang bulaklak. Tapos yung isa, syempre kilala mo na. Napailing siya at lumabas. Tama nga si Mimi. Naroon si Sebastian na may dalang bulaklak. At si Elias naman may bitbit na sako ng bigas sa ibabaw ng kanyang tricycle. Hindi maganda ang timpla ng mukha ni Elias habang nakatingin kay Sebastian. Samantalang si Sebastian naman matamis ang ngiti na lumapit sa kanya. Good morning, Lily. A beautiful flower for a beautiful woman like you. Iniabot niya ang bulaklak at takmang hahalikan ang likod ng kanyang palad nang tumikhim si Elias. Akala ko ba dati mo lang siyang manliligaw, Lily? Bakit may pabulaklak ka pa ngayon? Eh ano bang problema mo, ha? You know what? Kahapon ka pa, dude. Tama na, tumigil na kayong dalawa. Aniya habang pumapagitna sa kanilang dalawa. Binalingan siya ni Sebastian. Sino ba kasi siya, Lily? Bakit pa siya nakikialam? Napalunok siya at napatingin kay Elias na mariing nakaigting na ang panga. Kaibigan ko siya. Ngumisi si Sebastian. You hear that? Kaibigan ka lang pala. Kaya bakit ka naman ganyan kung umasta, ha? At saka, hindi kayo bagay. Muling lumapit si Elias at tinitigan ng mariin ang binata. At sinong bagay sa kanya, ha? Ikaw? Sarkastikong tumawa si Sebastian. Malamang. Kaya ko nga siya nililigawan ulit eh. Ang mga katulad ni Lily ay nababagay sa akin. Hindi sa katulad mong tricycle driver lang. At Hindi pa man natatapos si Sebastian, nasuntok na siya ni Elias. Napatili si Lily nang gumanti si Sebastian, ngunit hindi nito natamaan si Elias. Nasa labas sila ng karinderya, kaya marami ang nakakakita at nakiusyuso. why did you punch me, ha? Kasi totoo. Totoo naman, di ba? Mahirap na nga si Lily. Tapos makakapangasawa pa siya ng mahirap din na katulad mong mabahong tricycle driver. Ano na lang ang magiging buhay niya sa'yo, ha? Use your brain, man. Nagtawanan ang ilang tao, samantalang napakuyom naman ang mga kamay ni Lily. Hindi niya akalain na may kukonsinti sa ganoong ugali. Napatingin siya kay Elias nang sarkastiko itong ngumiti. Ikaw, mayaman ka nga. Pero yung ugali mo, mas mabaho pa at mas bulok pa sa basura. Muling nagsuntukan ang dalawa at tila walang balak umawat ang mga tao. Kaya tumakbo na si Lily papasok sa karinderya upang humingi ng tulong. Ilang sandali pa ay dumating na nga ang mga tanod at ilang tao upang umawat. Makaraan ang ilang oras na pag-aareglo, dinala niya sa Elias sa bahay upang gamutin ang sugat nito sa gilid ng labi. Pasensya ka na kay Sebastian kanina. Aniya habang marahang dinadampian ng bulak ang sugat nito. Hindi ito dumadaing, ngunit batid niyang masakit yon. Masakit ba? Masakit. Basag ang boses niyang sagot sa kahinawakan ang kamay niyang may hawak na bulak. Sorry. Mas masakit marinig. Nakaibigan lang talaga ang turing mo sa akin. Hindi. Bahagyang ngumiti si Elias. Pero hindi mo rin naman ako gusto, di ba? Ayoko masirang pagkakaibigan natin. Hindi masisira yun. Kung may nararamdaman tayo sa isa't isa, Lily. Gusto kita at handa akong isugal ang lahat para sa'yo. Marahang saad niya,
habang hinahawakan ang pisngi ng dalaga. Ramdam niya ang init ng palad ni Elias sa kanyang pisngi, kaya't napapikit siya. Kalmado ang tibok ng puso niya ngayon, ngunit tila kinikiliti ang kanyang tiyan ng isang masarap at payapang pakiramdam. Ngunit nang sumagi sa isip niya ang mga alaala nilang dalawa bilang magkaibigan, agad siyang napalayo. Mag-iisip lang muna ako. Aniya bago iniwan sa Elias na nakaupo sa may sofa. Lumipas ang ilang araw, tuluyan na niyang iniwasan si Elias. Patuloy pa rin itong kumakain sa kanilang karinderya ngunit hindi na siya lumalabas upang harapin ito. Tuwing uuwi naman siya, sinisigurado niyang wala pa si Elias upang hindi sila magkita. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi niya maitatanggi sa sarili na gusto niya na itong makita. Halatang miss na miss mo na si Elias, no? Bakit mo ba kasi siya iniiwasan? Sinabi ko na sa'yo, Mimi. Ayokong masira ang pagkakaibigan namin kung sakaling magkaroon nga ng kami. Ano naman? May mga mag-ex nga diyang nagiging magkaibigan pa rin. At saka, mas nakakapanghinayang kung hindi mo susubukan. Lily, bahagi ng buhay ang masaktan at sumugal sa pag-ibig. Sa tingin ko, ay talagang gusto niyo naman ng isa't isa. Hindi ko maintindihan nga kung bakit mo pa rin pinipigilan yung sarili mo. Mimi, natatakot lang ako. Yun na nga. Kung mas natatakot kang gawin, mas dapat mong subukan. Take the risk, Bes. Baka kasi mamaya mawala si Elias, saka ka magsisi. Tignan mo. Buong gabi niyang pinag-isipan ang mga sinabi ni Mimi. May punto naman ito at totoo rin na miss niya na sa Elias. Kaya kinabukasan, napagpasyahan niyang harapin na ito. Ngunit laking gulat niya nang hindi si Elias ang nadatnan niya sa labas ng karinderya, kundi si Sebastian. Akmang lalampasan niya si Sebastian nang harangin siya nito. Lily, please talk to me. I waited for you all day. Pag-iusap nito, bumuntong hininga siya bago tumango. Wala ng tao sa karinderya, kaya't naupo sila sa isang bakanting mesa. Lily, I want to apologize for what happened last week. Bakit sa akin ka nagsasorry? Hindi ba dapat kay Elias? Siya ang pinahiya mo sa harap ng lahat. Napayo ko ang binata. Alam ko, nag-init lang talaga yung ulo ko noon. Karamdam ko kasi, aagawin ka niya sa akin. Hindi ako pagmamay-ari ng kahit na sino, Sebastian. At huwag ka na ring umasa pa. Natatanggapin ko ang panliligaw mo. Hindi ko kailangan ng yaman mo para makaahon sa hirap. Ang gusto ko ay ang taong may puso at magandang asal. At nakakalungkot na wala yun sa'yo. Kaya sana tumigil ka na dahil hindi kita gusto. Alam niyang nakasakit siya, ngunit mas mabuti na yon kaysa paasahin pa niya ito. Tumango naman ang binata, saka tumayo. I understand. And I'm sorry again, Lily. Aalis na rin ako sa lugar niyo. Pero kung maaari sana, pwede ba akong humiling ng yakap? At sana makapunta ka rin sa birthday ko. Umaasa ang mga mata nito, kaya kahit papano, pinagbigyan niya ito ng isang yakap. Ngayon, isa na lang ang kailangan niyang gawin, ang makausap sa Elias. Sumapit ang kaarawan ni Sebastian. Simple ngunit enggrande ang selebrasyon at maraming bisita. Bahagya siyang nailang, ganoon din si Mimi na nasa kanyang tabi. Let's all welcome our birthday celebrant, Sebastian Enriquez. Lumabas si Sebastian na may matamis na ngiti. Good evening, everyone. Thank you for coming tonight. Tonight, I have a very special guest, Ros Valiente, the biggest investor in this city. Pumalakpak ang lahat habang naghihintay. Ngunit natigilan ang mga tao nang may isang magarang itim na kotse ang huminto sa harap ng venue.
Isang lalaki ang bumaba upang buksan ang pinto at nanlaki ang kanyang mata nang makilala ito. Ito ang lalaking nakita niya sa CCTV footage na nag-iwan ng bag ng pera. Ngunit mas lalo siyang nagulat nang bumaba mula sa kotse si Elias. Nakasuot ng elegante at formal na damit. Iba ang tindig nito, malayo sa tricycle driver na nakilala niya. Mukhang maging si Sebastian natulala sa gulat dahil napatakip na lamang sila sa tenga nang mailaglag ni Sebastian ang hawak na mic na nagbigay ng malakas na kalampag sa buong venue. Teka, si Elias ba yun? Yung driver sa atin? Bakit nakapang negosyante? Mayaman ba siya? Hindi ko rin alam, baka naman palabas lang to. Rinig niyang bulungan ng ilang katabi. Nang makaakyat na si Elias, inabutan ito ng panibagong mic ng host. Magandang gabi sa ating lahat. Alam kong kilala niyo ako bilang si Elias. Pero tama naman po kayo. Dahil ako talaga si Elias. Elias Ros Valiente, ang tunay kong pangalan. Suminghap ang mga tao sa paligid dahil sa gulat. Nagpanggap po ako bilang tricycle driver at mahirap dahil gusto kong subukan ang mga tao sa lugar na ito. Gusto kong subukan kayo kung ano ang gagawin ninyo kung sakaling may inaapi o pinapahiya sa lugar nyo. But, unfortunately, based sa nasaksihan ko noong nakaraang linggo, I'm still thinking kung itutuloy ko pa ba ang renovation sa buong lugar para sa project ng company namin. Bakas ang dismaya at lungkot sa mukha ng mga tao. Elias, pasensya ka na. Baka naman pwede pa natin tong pag-usapan. Pasensya na, Elias. Nadala kami sa sitwasyon Pasensya na. Bumuntong hininga si Elias bago muling nagsalita. Hindi nyo kailangan humingi ng tawad dahil hindi ko kayang ituloy ang proyektong to kung dito nakatira ang pinaka-espesyal na tao sa buhay ko. Natagpuan ni Elias ang kanyang mga mata sa gitna ng maraming tao. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib habang unti-unting naiintindihan ang lahat. Ang pera sa basurahan, ang pulis sa police station at ang litrato sa barbershop at ang mga kilos ni Elias na hindi niya lubos na binibigyang pansin noon. Hindi ko siya kayang makitang malungkot. Mahalaga siya sa akin at mahal na mahal ko siya. Kaya huwag na kayong mag-alala. Hindi ko itutuloy ang renovation project. Magandang gabi sa lahat. Pagkatapos nun, bumaba si Elias sa stage. Elias, huwag ka munang umalis! Sigaw niya. Huminto ito at lumingon. Bakit ka umiiyak? Lumapit siya at hinampas ito sa dibdib. Hindi gumanti si Elias. Hinawakan lamang nito ng marahan ang kanyang braso. Ikaw yung may-ari ng pera, tama ba? Pati yung mga pagkain sa sapa noon at ang iba pa. Hindi sumagot ang binata, kaya't marahan siyang tumango. Bakit hindi mo sinabi sa akin, ha? Nasa'yo pala nang galing lahat ng yun. Dahil baka hindi mo tanggapin. Tama naman siya. Siguradong hindi niya yun matatanggap kung sinabi nito agad ang totoo. Aalis na ako, Lily. Hahayaan na kita kay Sebastian. Aalis ka pa rin ba? Kung malaman mong mahal na kita. Aalis ka pa rin ba kung sasabihin ko sa'yong handa na ako sa atin? Natigilan si Elias. Hindi ko sinasabi to dahil mayaman ka, Elias. Sinasabi ko to ngayon dahil nang marinig kitang magsalita sa harap nila. Nagkaroon din ako ng lakas ng loob na umamin sa'yo. Natatakot man akong baka masira ang pagkakaibigan natin kapag nagkaroon tayo ng relasyon. Naisip ko, kung handa kang sumugal para sa atin, kaya ko rin. Dahil mahal kita, Elias. Hindi na siya naghintay pa
Dahil ilang sandali lang, hinila siya ni Elias palapit at marahang hinawakan ang batok niya upang kusang pagtagpuin ang kanilang mga labi. Wala na siyang pakialam sa mga taong nakakita. Ang mahalaga, nasabi niya na ang totoo niyang nararamdaman para kay Elias. Makalipas ang 8 taon, masiglang tumakbo palapit sa kanya ang 5 taong gulang na anak nilang si Elijah. Kabababa pa lamang ng mag-ama mula sa itim na kotse nang salubungin siya ng bata. Hi baby, kumusta ang school? Ipinakita naman ng bata ang likod ng palad nito na puno ng tatak na bituin. Wow, very good! Sige na, pumasok ka na sa loob ng resto. Naroon si Lola at ang tita mo. Masayang tumango si Elijah at tumakbo papasok sa loob ng kanilang restaurant. Nang lumapit sa kanya si Elias, hindi siya nagulat nang buhatin siya nito at halikan ng marahan. I miss you. Mahal ko. Kaninang umaga lang tayo nagkita nang ihatid mo ang anak natin ah. Bakit parang ang tagal nating hindi nagkita? Bakit? Masama bang mamiss ko ang asawa ko? Namiss kita ng sobra. Ikaw talaga. Napatawa siya nang paulanan siya nito ng halik. Elias, tama na. Nasa public place tayo. Hindi ba't nag-kiss na rin tayo sa public place 8 years ago? Mabilis niyang tinakpan ang bibig ni Elias at kinurot ito sa tagiliran. Tumigil ka nga. Bulong niya na bahagyang namumula ang pisngi. Ngunit kahit ilang taon na ang lumipas, malinaw pa rin sa kanya ang alaala ng araw na yon, kung saan inamin niya ang nararamdaman niya para kay Elias sa harap ng maraming tao. Bakit? Kinakahiya mo pa ako? Kunwaring tampo nito, umiling naman si Lily, mukhang nais na naman ng lalaki ng lambing. Hindi no, hindi kita ikakahiya. Kahit pa bumalik ka pa sa pagiging tricycle driver mo.